Nang makausap ng media para sa isang interview, binuksan ni Arvin Tolentino ang kanyang puso para sa niluluto umanong trade para sa kanya. Ano kaya ang masasabi niya tungkol dito? At si Coach Tim Cone, tinapik si Stanley Pringle, bunga ng pagkawala ni Justin Brownlee at Scotty Thompson sa Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang 5 bakbakan sa kasalukuyang ginaganap na PBA Philippine Cup, nag-average si Arvin Tolentino ng napakalaking 24 points, 7.1 rebounds, 5 assists, and 1.2 steals. Stats na pakikinabangan sana ng Barangay Ginebra sakaling hindi siya na-trade noong 2022. At hanggang sa kasalukuyan, umuugong pa rin. Ang balitang ite-trade naman siya ng Northport sa ibang koponan. Paano kaya tinatrato ni Arvin ang isyong yan? Tutukan po natin si Arvin Tolentino sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Focus pa rin po ako sa dapat kong gawin sa Northport. Professional naman ako At para sa akin, usap-usapan pa lang yan at hindi ko iniintindihan. 100% akong nakapokus sa Northport. At ano man ang mangyayari yan. Tama yung attitude. Rumors pa lang Siguro mangyari na lang talaga kung totoo yun, di ba? Ganun na lang. Pero habang wala pa sa Northport na muna siya, sayang siya, di ba? Ang laki ng stats niya ngayon. Imagine, matapos sa 5 bakbakan, meron po siyang 24 points, 7.1 rebounds, 5 assists, 1.2 steals. Hindi biro yan. Yung last stats niya, kung saan tinambakan nila yung TNT sa score na 112-96, 29 points, 8 rebounds, 5 assists, tapos 2 steals. Ibig sabihin, isa sa mga rason talaga kung bakit nasa ikatlong pwesto ngayon ng standing ang Northport sa kartadang 4-1. Susunod nilang babakbakan ng Magnolia na sinasabing gusto siyang makuha sa poder ng Northport. At mangyayari yan sa ganap na 7:30 ng gabi ngayong Miyerkules, April 10. So magandang abangan po ito kung ano talaga yung pwede pang maibigay ni Arvin Tolentino dito sa Northport. Kung mapapanatili niya talaga yung kanyang magandang nilalaro, di ba? Yung kanyang statistics na binibigay dito sa Northport. Of course, kontra sa Magnolia po yan. Abang-abang po tayo dyan. Kung halos nasa tuktok na ngayon ang standing ang grupo ni Arvin sa Northport, bunga ng kartadang 4-1, bumagsak naman sa 3-2 ang Barangay Ginebra na dating niyang koponan na hindi kinayang samahan ni Scotty Thompson, bunga ng injury. At dahil walang Thompson, tinapek ni Coach Tim Cone si Stanley Pringle bago patalunin ng SMB ang Gene Kings. Ano kaya ang naging usapan ni Stanley Pringle at ni Coach Tim Cone? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sinabi ko sa kanya actually last week na normally inaayos namin yung mga minuto ni Stanley. Unti-unti para tuloy-tuloy siya maging healthy. Pero sinabi ko sa kanya nung nakaraang linggo na kapag wala si Scotty at walang Justin Brownlee, kailangan niya talaga mag-step up at kailangan ko siyang paglaruin ng mas maraming minuto. So nung bakbakan ng Ginebra at San Miguel, hindi naman nabigo si Coach Tim Cone, di ba? Kumamada sa Pringle ng 15 points. Kulang ng 2 puntos sa itinala niyang 17 laban sa Magnolia ni Coach Chito Victolero. Panalo sila versus Magnolia pero natalo sila dito sa SMB ni Coach George Gallant. Lahat naman sila nagtatrabaho sa laban pero sobrang lakas lang talaga ng SMB Like si Junmar, wala silang pantapat kay Junmar. Si CJ Perez, maganda rin yung kinamada at consistent po siya ngayon Andyan din si Terrence Romeo, si Cruz, si Trolliano at iba pa, di ba? Sabi nga nila parang wala ka naman talagang itatapos sa SMB Yung bench player nila para na ring starting unit. Ibig sabihin, intact na intact yung kupunan dahilan para magtala sila ng panalo sa bawat bakbakan. And of course, doon sa pagtapik ni Coach Tim Cone kay Stanley Pringle, malaki yon. Moral booster po yun para sa isang player. Ibig sabihin, aasahan siya habang wala si Justin Brownlee at, of course, si Scotty Thompson. Ang pagtapik ni Coach Tim Cone kay Stanley Pringle para pangunahan ng kupunan habang wala si Scotty at Brownlee ay isang malaking obligasyon sa kahit sinong player. Tanong, ano kaya naging sagot ni Stanley sa isyong yan? Ano pa ang nakikita sa kanya ng premyadong coach ng PBA? Tutukan po natin si Coach Tim Cone sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sabi niya, sige po, gawin natin. Nakahanda naman po ako dyan Umaasa kami nakakayanin niya ang mas mataas na minuto at hindi siya mag-breakdown. Kung magagawa niya yan, isa siyang dominanting player sa ating liga. Sa tingin ko, sabik na siyang bumalik sa laro na normal yung minuto at hindi na kailangan limitahan siya.
So ngayon, alam na natin kung bakit nagtala si Pringle ng double figure sa dalawang sunod na bakbakan. May go signal mula kay Coach Tim Cone. Kahit natalo sila sa SMB, hindi naman bumaba yung production niya. 17 versus Magnolia at 15 versus SMB. Hindi biro yung tapingin ka ni Coach Tim Cone para sabihin sa iyo na dahil walang Scotty at Brownlee, ikaw muna yung bahala or dapat magpakita ka. Meaning, ang laking kawalan talaga ng dalawa, di ba? Si Brownlee, hindi talaga siya pwede kasi all Filipino yung format ngayon eh. Pero si Scotty, malaking kawalan siya sa kupunan. Base na rin niya sa mga pahayag ni Coach Tim. And of course, alam naman natin ang kayang ibigay ni Scotty kapag andun siya sa court, di ba? So guys, maraming salamat. Bago po tayo tuloy magpaalam, batiin po natin ang maligayang karawan si Katsa Aquino. Sabi niya, pa-shoutout sir, pwede po ba pa-shoutout? Birthday ko po. Salamat po. More power to you sir. Maraming salamat din po. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday din po kay Rolando Beroga sa darating na April 9. Sabi niya, palambing po ulit sir. Pa-shoutout po ulit ako sa birthday ko sa April 9. Maraming salamat. So happy birthday Mr. Rolando Beroga and happy birthday Mr. Katsa Aquino.